Sa laro ng kamatayan, walang daya ang magaganap. Pagkus naniningil ito ng wala sa panahon at oras. Isa ako sa mga taong naniniwala pero sa huli ay natakot ako. Oo, natakot ako. Kasi hindi ko inakala na may kapalit ito. Isa akong sugarol na tao. Kalimitan, nasa kasino ako palagi. Naglalaro ng cards. Pero bago pa akong mabaliw nitong klaseng larong ito, dati akong nagtatrabaho sa aking kumpanya bilang isang CEO. Maganda ang takbo ng aking buhay. Maraming pera, sasakyan, malamansyon na bahay at mga babae. Nang dahil sa bisyo ko, nawala sa akin ang lahat ng yun. Nagkaroon ng bankruptcy itong kumpanya ko. Nilayasan ako ng aking mga tauhan, pati pera, sasakyan at ang malamansyon kong bahay ay nawala na rin. Nasa daan ako at namamalimos upang sa gayon ay makakain man lang ako. Biglang may lumapit sa akin. Mahaba ang balbas nito. Nakaitim ang suot na mahabang damit. Lubog ang mga mata nito na pawa bang napapagod. May dala-dala pa itong isang karet. Iho, gusto mo bang yumaman ulit? May solusyon ako dyan. Wika ng isang misteryosong lalaki. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Nandidiri ako. Nasusuka nga ako eh. Lumayo ka nga sa akin, tanda. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Singal ko dito. May inabot siya sa akin. Isa yung kumpol ng mga may itim na cards. At nang tiningnan ko yun isa-isa, halos magkakapareho lang yun. Purong hugis bungo ng tao iyon. Isa iyang mahiwagang cards, iho. Tutulungan ka niyan para yumaman ulit, sabi ng matanda. Pero paano? Simple lang. Tuwing Biyernes sa may 12:00 ng gabi, pakainin mo iyan. Ika nga, magbigay ka ng iaalay mo dyan. Diyan mo makikita ang kapalaran ng iyong mabibiktima. Kakaiba yung mga cards na yun. Kakaiba siya sa mga normal na cards na aking nilalaro sa kasino. Tatanungin ko pa sana yung estranghero na yun, pero agad nawala sa aking paningin. Napakamot na lamang ako sa aking ulo. Nang wala na ang mga taong dumaraan doon sa may kalye, agad akong bumalik sa ilalim ng tulay kung saan doon ako naninirahan. Tatayo na sana ako nang may nakita akong isang itim na libro na may kasamang 10 maitim na kandila. Wala ito kanina. Bakit nandito to? Teka nga, dadaling ko nga ito sa bahay. Baka mapakinabangan ko pa. Lalo na tong kandila. Habang naglalakad ako papunta sa ilalim ng tulay, dama ko na may mga nakasunod sa akin. Nagmadali akong lumakad hanggang sa marating ko ang bahay ko sa ilalim ng tulay. Pumasok na ako at humiga sa simento na karton lamang ang ginawa kong pansamantalang banig. Nang hindi mawala sa aking isipan ang sinabi ng isang estranghero, nang hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nang magising ako, gulat na gulat ako dahil yung 10 kandilang itim na napulot ko kanina ay nakatayo na at may mga sindi na. At ang dumagdag pa sa takot ko, may naaninag akong isang figura ng isang tao. Nasa gitna iyon ng 10 kandilang itim habang may binabasa. Bigla akong napabangon sa kinahihigaan ko. Para bang kinokontrol ako ng taong iyon. Napaupo ako sa may gilid habang nasa mga palad ko yung itim na mga cards.
Gusto kong sumigaw, pero ni walang salita ang lumalabas sa aking bibig. At isang nakapangingilabot na boses ang bumulong sa aking tenga. Humayo ka. Magsimula ka na. Matapos noon ay nawalan ako ng ulirat. Kinabukasan pagmulat ko, nasa malamansyon ko na akong bahay at pinagsisilbihan ng aking mga kasambahay. Halos hindi ako makapagsalita sa mga sandaling iyon. Kinakamot ko pa ang aking ulo. Kinukurot-kurot ko pa ang aking balat. Parang panaginip sa akin ang lahat pero hindi eh. Ramdam na ramdam ko ang bawat pagkurot ko sa aking balat. Nang lumabas ako sa aking kwarto, halos nanlumo ako sa aking nakita. Duguan. Patay ang lahat ng nandun sa bahay. May iisang tama ng baril sa ulo ang lahat. Tadtad ng saksak ang buong katawan ng mga ito. Hindi ko kinaya ang aking nakita. Nagsisigaw ako nang lumabas ng aking bahay. Nang biglang hinarangan ako ng isang pamilyar na mukha sa akin. Iyon ang estrangherong kumausap sa akin nung nandun ako sa may kalye na namamalimos. Nakangising lumapit siya sa akin nang biglang naramdaman kong may nakatusok sa aking tiyan. Isang buto ng kalansay iyon. Halos bumuluwak pati ang aking bitok at laman loob. Sumuka ako ng dugo. Habang hirap na hirap ako sa aking sitwasyon, naalala ko na ang lahat. Iyong estrangherong iyon ang dati kong assistant sa aking kumpanya. Pinatay ko siya gamit ang koleksyon kong kalansay ng isang tao dahil sa panluloko at pagtataksil niya sa akin na siyang naging dahilan para hiwalayan ako ng aking asawa. Lasing ako ng mga sandaling iyon. Nung umuwi na ako sa aming bahay, nagsisisigaw pa ako. Nang makita ko ang aking asawa na papalapit sa akin, inundayan ko iyon ng saksak sa buong katawan. Para na akong demonyo. Dinamay ko pati ang aking anak, ang aking ina, ang aking ama. Lahat ng nakita ko doon sa bahay, pinagsasaksak ko sila. Hindi pa ako nakontento. Kinuha ko ang aking baril at isa-isa ko silang binaril sa ulo. Sinigurado ko talagang wala silang buhay bago ko sila iwan. Nang matapos ko yun gawin, tumakas na ako. Nagtatago ako. Lumipas nga ang panahon. Hanggang sa ito na nga, nasa kalye na ako at namamalimos. May bago na namang koleksyon ng itim na cards ang aking dadalhin. Nakangiti ako habang naglalakad. Tiningnan ko yung itim na cards. Lumutang doon kung paano namatay si Jack. Kawawang tao. Paniwalang paniwala sa aking sinabi. Tumawa ako ng napakalakas nang madaanan ko ang isang building na may salamin. Tumigil ako saglit. Bumalik na ang aking wangis. Hindi na ako yung mahaba ang balbas. Kung hindi si Jack. Hinimas-himas ko ang aking bagong muka. Hitsura pa lang. Parang artista na. Hindi nga ako nagkakamali ng pinili. Ngayon ang susunod kong bibiktimahin ay si Elaine. Si Elaine ay isa sa mga babae ni Jack. Maganda. Porselana ang kutis. Matangos ang ilong. Habuli ng mga kalalakihan at sexy pa. Naglalakad lamang ako hanggang sa mapadpad ako sa may bar kung saan doon nagtatrabaho si Elaine. Pumasok ako. Umupo sa may bartender area. Umorder ng gin at ininom iyon. Napakasarap naman ito. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong klaseng inumin. Nang makita ko si Elaine, nakangiti pa ito habang papalapit sa akin. At nang makalapit ito, tumabi siya
habang ang kanyang kamay ay hinimas-himas yung ibaba ko. I thought you're dead, babe. Wika nito. Kung patay man ako, iyon ay sobrang patay na patay ako sa'yo. Sagot ko dito, sabay halik sa labi niya. Ano babe, dating gawi. Mapang-akit na wika niya sa akin. Before that, I know may problema ka ngayon. You're in debt, di ba? Tanong ko dito. How do you know that? Matagal na tayong walang communication. Pagtataka niyang sagot. Well, let's just say, narinig ko lang. Yeah babe, you're right. I'm so over debt. Anytime nga mapapalayas ako dun sa condo na tinitirahan ko ngayon eh. Ano? Meron ka ba dyan? Sa halip na pera nga aking ibibigay, yung itim na cards ang ibinigay ko kay Elaine. Wait, is this black cards with a skull draws on it? It's weird. Maarting wika nito. Yeah, call it weird but it gives you luck. Take it or leave it. Napaisip pa siya na saglit, pero kinalaunan, pumayag na ito. Pagkatapos nun ay umalis na ako sa nasabing bar. Naingayan na kasi ako. Ibang klase talaga mga tao. Napakaingay ng gustong pang-aliw. Ilang segundo lang ang nakalipas, isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong bar. Bumalik ako. Pagtingin ko, nakahandusay na sa sahig itong si Elaine habang bumubula pa ang kanyang bibig. Dilat na dilat pa ang mga mata nito na parabang nakakita ng nakakatakot na bagay. Lumuhod ako sa tabi ng walang buhay niyang katawan. Hinimas ang kamay at bumulong. Akin ang iyong kaluluwa. Magsasama na kayo ni Jack. Pagkalabas ko sa bar, tiningnan ko ang pangalawang itim na card. Lumutang doon kung paano pinatay si Elaine. Si Elaine ay may itinatagong krimen. Nilaso niyang isa sa kaibigan niya na sanhi ng biglang pagyaman nito. Ngayon, siya naman ang aking sinisingil. Patuloy lamang ako sa paglalakad habang iniisip ang huling mabibiktima ko. Sumagi sa aking isipan si Jenalyn. Iyong babaeng minahal ko na ngayon ay niloko ako. Hahanapin kita, Jenalyn. Kahit saang sulok ka man, hahanapin kita. Nang lumalim na ang gabi, hindi ko pa rin siya mahanap. Ang alam ko lang, malapit lamang ang bahay niya dito. Tandang-tanda ko pang itsura ng kanilang bahay. Papunta na sana ako doon nang makaramdam ako ng pagod. Ganito ba talaga ang mga tao? Napapagod. Kaya hindi sila umaasenso eh. Umupo muna ako ng saglit. Tiningnan ng mga tao na dumaraan sa aking harapan. Ramdam ko ang kanilang kasiyahan, kalungkutan, pighati at pagsisisi. At nang makapagpahinga na ako, tatayo na sana ako nang isang pamilyar na boses ang aking narinig. Leandro? Tawag ng isang babaeng may halong pagtataka. Huminto naman ako. Nilungon ko siya. Nang hindi ko namalaya na tumulo na pala ang aking mga luha habang nakakuyo ang aking mga kamao dahil sa galit dito. Pinagmasdan ko lamang siya habang papalapit siya sa akin. Niyakap niya ako habang tumutulo rin ang kanyang mga luha. Alam kong ikaw yan, Leandro. Ramdam kong iyong kaluluwa na nagsusumamo sa akin na iligtas kita. Nang biglang nakaramdam ako ng init sa aking likod. Iyon pala ay nilapatan niya ako ng benditadong krus ni Jesus. Nagsisigaw ako sa sakit na para bang nasusunog ang aking balat. Wala ka nang magagawa pa, Iha. Ibinigay niya na sa akin yung kaluluwa niya kapalit ng paghiganti niya dito sa mga taong sinaktan siya. Sigaw ng isang uri ng antas ng demonyo
na ngayon ay lumabas na sa katawan ko. Doon ko lang nalaman na totoo pala na may kapalit ang lahat ng mga hiniling ko. Nakita ng aking dalawang mata ang demonyo na minsan ko nang hininga ng tulong upang ako'y makapaghigante doon sa amo ko na si Jack. Gusto ko sanang tulungan si Jenalyn sa ginagawa niya, pero anong magagawa ko? Isa lamang akong kaluluwa na naagawa ng katawan na ngayon ay ginagamit ng isang demonyo. Nagtuos si Jenalyn at yung demonyo. Pilit niyang pinapalayas yung demonyo na nakasakop ngayon sa katawan ko. Nagsisigaw ako na kahit alam kong wala itong patutunguhan. Aaminin ko na may kasalanan din ako. Nagtaksil din ako sa kanya. Nakipagrelasyon din ako sa asawa ni Jack. At hindi ko rin masisisi si Jack kung bakit niya ako pinatay. Nang tiningnan ko ulit si Jenalyn, hawak na niya yung mga itim na cards. Nagtaka ako kung bakit napunta yun sa kanya, tapos biglang lumutang yung mga itim na cards sa ere. Sinigawan ko siya na bitawan niya ang mga cards dahil iyon ang ikamamatay niya. Pero ang sagot niya ang aking ikinagulat. Nakikita at nararamdaman kita, Leandro. Patawarin mo sana ako sa aking gagawin. Ito lamang ang aking naisip na solusyon upang ikaw, si Jack, at ang mga kaluluwa na nabihag nitong itim na cards ay makalaya na. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Patawarin mo ko at paalam. Kitang-kita ko sa aking harapan. Matapos niyang sabihin iyon, nagulat na lang ako nang bigla siyang sumabog. Nagkalat iyong gutay-gutay niyang katawan, pati mga laman loob nito. Nakita ko ang kanyang puso na tumitibok-tibok pa. Biglang sumulpot sa kawalan ng isang napakalaking anino. Kitang-kita namin kung paano ito kinain ng lupa. Bumalik na sa dati ang lahat. Nakawala na kaming lahat ng kaluluwa na nakakulong sa itim na cards. At sa di kalayuan, nakita na namin ang liwanag. Pero bago ko tunguhin iyon, iginahala ko ang paningin ko sa paligid. May hinahanap akong isang kaluluwa din. Nang makita kong hinahanap ko, napangiti ako. Alam kong siya yun. Nakangiti ito habang nakalahati yung kanyang kamay. Tayo na, Leandro. Tinatawag na tayo ng liwanag. Wika niya. Nakangiti ako habang papunta sa kanya. Sa wakas, magkakasama na kami ng aking mahal. Kapatawaran ang solusyon sa lahat. Huwag iasa sa ibang inyong hangarin lalo na't kung paghihiganti ang pag-uusapan. Dahil ang Diyos lamang ang tanging sasambahin at hindi ang kadiliman.